Sound check. Good morning sa tanan. Alam na nga maminaw sa mensahe ni Lord. So ako maghihangyo sa pagtindog as we honor the Word of God. Diha ta magbasa sa Psalms chapter 73. Atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Psalms 73. Atong basahon lang ang gikan sa 16 and 17. Sa NLT, atong basahon ang Psalm 73, 16 o 17. Matud pa din so I tried to understand why the wicked prosper. Mo ni sulti ni Asap. But what a difficult task it is. Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Daligo ng Diyos sa iyang mga pulong mag-aampo ta. O Diyos Amahan, salamat kaayo sa imong mensahe karon nga among mapaminawan. Among pag-ablihan among mga hunahuna o kasing-kasing. And we will allow your word, Lord God, nga maoy mamuhat sa matag usa ka kinabuhi. Speak to us and put your words in the mouth of your servant, Ginoo. I pray, O God, nga dili mo labay nga kawang ang imong mga mensahe. Apan hinuon, madikon, madasig, makorek ang matag usa. Lakip na ang imuhang ubos nga alanggan. We thank you and we honor you, O God, in Jesus' name. Amen. Niaging Domingo, isa'y nakahinumdom sa atong mensahe. Unsay title sa atong mensahe niaging Domingo? The principle of verse. No? So karong buntag, doon nagihapoy kalabutan, kabahig panalapi. Pero ang title sa atong mensahe karon, usa sa kapangutana. Why believers struggle financially? Akong pangutana ninyo, kinsa man nato dinhi ang wa struggle financially? Ha? Pasabot ba nga ang tanan nag-struggle financially? Ha? So, it's a part sa atong kinabuhing Kristohano, no? So, dunay pangutana why ang ano man nga ang mga magtotoo doon na may mga struggle sa finances. So gusto ko masayod mo mga kaigsuunan nga ang dili tanan natong mga struggle sa kinabuhi financially buhat sa kaaway. Okay, timan na ha. Dili tanan nga struggle nato sa finances buhat sa dautan, buhat ni Satanas. Kasagaran sa atong financial struggles paminaw mo are self-inflicted. Usbon ako, sagad sa atong mga financial struggles, kita ang naghimo. Nganuman, usahay ang atong gihimo sa atong mga salapi, no? We overspend. And sometimes natay mga gipangpalit nga wala nato giplano. Diba? Overspending, unsa pay lain? Living beyond our means. So daghang mga tawo and even Christians nga ang sweldo 500 pero usahay mo gasto ta og 600. Di ba? Living beyond our means. Tinuod ba na dili? Unplanned nga mga purchases, no? Moadto kag online, moadto kag Shopee, moadto kag Lazada, TikTok, nakakita kag mga items dito nga wala nimo giplano, imong gipalit. Diba? Unsa pay lain? Sunod sa uso nga pagpamalit. No, kay kita man kang imong kapwa Kristohanon imong isa ka tawo nga dunay bag-o, nipalit po kag bag-o. Dinaw dili. No? So, mo na iniingon mga igsoon nga dili tanan nga mga financial struggles nato buhat sa dautan. But most of them are self-inflicted. No? Mao nang atong timan ani tungod kay usahay mingon ta nga ngano sige kung way kwarta no? Unya usahay imong i-question ang Ginoo pero di ay ang problema naa nato. Ba?
Pero isip mga anak sa Dios, mga kaigsuonan, no? Di man ipod ninyo ni, usahay pod ang atong financial struggle, doon na pod sa deeper meaning than what you think. Napagid siya deeper nga rason nga man nga naatay mga financial struggles. So si Asap mga kaigsuonan ato sang lantawon, si Asap usa ni siya ka musician and prophet who served as a song leader sa time ni David o ni Solomon. So si Asap, doon na siya'y pangutana. Doon na siya'y kanang observation and at the same time question sa iyang kinabuhi kabahin sa mga taong dautan ug kung ngano nga sila gipanalanginan sa Ginoo. Doon na ba mo'y mga ingon-ana pod nga pangutana? Nga usahay maglantaw kas mga tao nga way simba-simba, wa mag-alagad sa Ginoo, makaingon ka nga ngano man kining mga tawhana Lord, daghan magsalap, daghag sapi. No? Ngano man kining mga tawhana Ginoo, it seems nga wa sila problema. No? Kini mga tao Ginoo nga nangurap sa among panudlanan sa among nasod, ngano man laging malipayon sila. Imong silingan, imong gilantaw, doon na ba kay question nga Lord, kana siya wala go na siya simba-simba. O ganin na gasangpit nimo, pero nganong imong ipanalanginan financially? Na may pangutanang ingon ana wala. Ha? Lord kana siya. No? Daghan lagi sakinan ako wala, no? Na ako'y sakinan inutang pa kana palit yun ng iyaha, no? So, tan-awan ni mga kaigsunan, dunay gisulti dinhi si Asap atong lantawon ang iyahang mga gisulti, no? Doon na say pangutana o doon na say mga observations, so doon na say tulo ka mga butang nga iyahang gibuhian dinhi. Number 1, mabasa nato diha sa verses 1 to 3. Ang iyang pangutana, Lord, why does the wicked prosper? Ngano man ang mga dautan imong gipauswag. Ingat to basahon brother ang Psalm 73, 1 to 3. Lantawon nato ni sa NLT. Ingon siya truly, matod pa niya, truly God is good to Israel, to those whose hearts are pure. Kunyang iyahang pangutana na sa verses 2 and 3, ingon siya, but as for me, I almost lost my footing. Or sa lain nga pagkasabot nato dinhi, murag niingon siya nga, actually hapit nako madiskurahi. Why? My feet were sleeping and I was almost gone. Ingon ang verse 3, for I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. So niingon si Asap nga, Lord, murag, it seems unfair, Ginoo, nga kaming imong mga katawhan, usahay, dili gani may makaadtog convention kay wa may pamilite. No? Di gani may makauban og ya kay wa may kwarta. Pero niingon sa nasina ko when I saw them prosper despite their wickedness. Lord, it seems unfair. Unay una niyang pangutana sa Ginoo, ngano man nga nagmauswagon ang mga taong dautan. And posible nga maupod na imuhang pangutana, di ba? Tinood ba? Oh, tinuod yun na. No? Ngano man kini silang wa gailani mo Ginoo, daghan kayog balay. Oh. Kami og mag-ulan, maglikay-likay na lang ni sa tulo tungod kay gatulo ang among balay. No? Same question ni Asap ug naato pod. Ang second question niya niingon siya sa verses 4 and 5, why does the wicked live in peace? Peace. No ngano nagmalinawon man sila? Niingon sa verse 4, they seem to live such painless lives. Murag wa say problema, Lord. Their bodies are so healthy and strong. Ba? Sa verse 5, ingon siya, they don't have troubles like other people. They're not plagued with problems like everyone else. Mo na iyang pangutana o observation niya, Lord, ngano man ang mga dautan, malinawon man. Tinuod ba nga malinawon ang mga taong dautan? Ha? Wa ba mo kakita karon sa ni surface karon sa balita nga kanhi tambok siya pero sa iyang naong stress na sa kayo, dili lang ko mangalan sa iyang ngalan. No? Pamina mo mangison, ang kadautan is short term lang. Di man ni gina ninyo, wickedness, ang kadautan short term lang na. Mag-enjoy lang ka sa pipila or sa hamubo lang nga panahon. Ingon ana ang dautan, ingon ana ang sala. You will enjoy for a short time lang.
Pero paminaw mo, kung atakiho na gani ang imuhang katulogon ng imong konsensya. No? Mo na nga ubang tao, bisag dautan, daghan silang salapi, daghan silang gipangkuha, gipangkawat, pag muabot na gani ang conscience sa tao. Kana bitang bisag daghan kag kwarta di nakakatulog mo na giingon nga bisag daghan kag kwarta mapalit ang tanang butang sa kwarta pero dili nimo mapalit ang katulugon. Tinuod ba? Makapalit kag bulawan nga katre. Dili ka pero dili nimo mapalit ang katulugon. Makapalit kuno ka sa imong kwarta og nindot nga balay. Apan dili nimo mapalit ang pagpuyo. Tinuod dili. So mao nang nakabantay ko, naka-observe ko niya, lahi na kayo iyang dagway kaniadto nga nag-enjoy pa sila. No? Duha ni sila. No? Katong kanhi nga atong mamumulong, no? O kana siya. No? Ganiwang. Nganong ganiwang, gi-strike na sila sa Ginoo silang konsensya. No? So niingon si Asap ang iyang observation ng why does the wicked Lord live in peace? And then, ingon po siya sa iyang ikadawang observation, ang mga dautan, mga garbuso. No? Ingon ang verses 6 to 9. Atong lantawon ang verses 6 to 9. They wear pride like a jeweled necklace and clothe themselves with cruelty. Diba? Ang mga taong dautan o mga dato, kabantay mo, naay mga nakita nako sa balita nga, ang dato, kung mupalit o kanabang social experiment, kung mupalit siya sa mga vendors nga naa sa daplin-daplin, ng maligyag saging, mga utanon, kusog kayong muhangyo. Di ba? Kung pupwede papangayoon na lang yun ning mga baligya, nga usahay mag-inistrikta pa. Pero kini mga dato, dili man tanan hinuon ha, dili man siya nato i-generalize. Pero ang mga dato daw, kung mga unog restaurant, mga five-star hotel, ilighuman nila kaon magbilin pa gani ilag kong tip. Nga kung buto na hunaon dili naman angay tipan ang tag-iya diha kay milyonaryo naman. Kadto na untang mga taong nagpainit nga nagbaligya sa dapes kasada, mao paghihimuon nga kung pupwede pa ngayoon. Munang niingon si Asap nga they wear pride like a jeweled necklace and clothe themselves with cruelty. Nya unsay gingon niya sa verse 7? Matod pa dinhi, these fat cats have everything their hearts could ever wish for. No, sa iyang description nila, mga tambok ng mga iring. No? Mga hakog. Sa gingon diya sa verse 8, they scoff and speak only evil. In their pride, they seek to crush others. Nya sa 9, they boast against the very heavens and their words strut throughout the earth. No? Busa, ang sunod ana nga verse, ingon dinhi ang verses 10 to 11. Doon na sa giingon diha bro, atong basahon. Matud pang Asap, and so the people are dismayed and confused, drinking in all their words. 11. Nasa'y pangutana. Ningon siya, what does God know? They ask. Does the Most High even know what's happening? Nasayod ba ang Diyos kaha niining mga butanga? Nasayod ba ka siya unsay ilahang gihimo? Pero nahibalo ba mo mga igsoon nga sa dihang namalandong si Asap, listen carefully before na ko i-share ang dili pa nimo ang atong mensahe nga points. Ako lang gi-explain ang atong nga passage. Nag-shift ang iyahang pagsabot sa dihang ni duol ug ni adto siya sa templo sa Ginoo. So from his question nga Lord, nganong ang mga dautan imong gipanalanginan, nganong para nako ako nakita sila nga malinawon sila, wa sila'y balatian, kung naa sila'y mga sakit, naa sila'y ikagasto dayon. Diba? Kaming imong mga anak usahay magsakit, mga kapa mi dito mga dahon-dahon, ipang hampol na mo aron lang ni maayo. Diba? Pero kini sila Ginoo nga wa mag-ila nimo nganong imong gipanalanginan, and they wear pride like a jewel sa silang mga panglawas. Pero lantawa, ingon din ang verses 16 of 17 nga atong gibasa. Lantawa ning iyang na-observe niya. Ningon siya, so I try to understand why the wicked prosper. Pero alang nako lisod kini nga tahas, lisod kini nga trabaho.
Nya ingon ang verse 17, then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. No? Diin niya nasabtan unsay kahimtang o unsay dangatan sa mga taong dautan sa panahon siya nga niduol ngadto sa Ginoo. Nya unsay giingon diha sa sulod nga verse 18 bro da atong basahon. Ingon siya, truly you put them on slippery path and send them sliding over the cliff to destruction. Dili tanang dato ang pasabtang asap ini. Ang mga taong dautan nga way pagtuos Ginoo ningon siya, now I realize. Munang kamo, ako, kitang tanan, ug naa gani kay mga pangutana, usahay na natay mga financial struggle, don't compare your life with other people. Ayaw gyud ikumparang imong kinabuhi sa mga tao nga wa magtuos Ginoo kay you will start to feel nga ubos ka, mag self-pity na kas imong kaugalingon, and then eventually you will question God. No? Timan nga ang tinuod nga kalipay sa tao wala nag-evolve diha sa kwarta. Tinuod dili, ang tinuod nga kalipay naa diha ni Kristo. Pero samtang buhi pa ta maning kamot ang makakwarta, right? Pero ang Dios dapat mo isentro sa atong kinabuhi. Amen ba? Kay mo na dili dunay daghang butang nga mahimo ang kwarta, apan duna po'y daghang butang nga dili mahimo ang kwarta. Ayaw gyud ibaylo ang Ginoo sa imuhang pagpangwarta. Amen? Because ingon diha si Asaph, I realize and I know and I understand unsay dangatan niining mga tawhana diha. So karong buntag na ako'y tulo ka mga reasons why we struggle financially. Why believers or why Christians struggle financially. So there are 3 points lang. Number 1, timanan nato ni spiritual warfare. Okay? So, muna giingon nga pwede ka nga maayo mo budget. Isa pa maayo mo budget na to din itaas mo kamot. Kanang maayo mo budget yun. Ha? O, nituo ko nga naay maayo mo budget ani. Huh? So pamina mo ha, number 1 reason why we struggle financially is that ang gitawag spiritual warfare. You can budget wisely, you can give generously, pwede pod kang wise saver. Pero usahay, kulangan ra gihapon ka. Tinuod ba dili? Usahay magkalisod gihapon. No? Mao nang usahay pod kung wa ka nakasabot musugod kag kumpara sa imong kaugalingon ngadto sa ubang mga tao. Pamina mo mga kaigsuonan, listen. Gusto sa kaaway nga magkalisod ka aron dili ka makafocus sa pag-alagad sa Ginoo. Muna giingon nga duha kuno ka Dios ang pwedeng silbisyuhan sa tao dinhi sa kalibutan. Ang Dios nga kwarta, si Mammon ug ang Dios nga matuod. No? Munang daghang mga tao and even Christians nga wa nay panahon diha sa Ginoo kay tuas sila sa God of riches the focus. So ang kaaway gusto siya nga magkalisod ta, balikon ko, aron dili ta ka-focus sa pag-alagad sa Ginoo or himuon kaniyang dato kaayo aron imong mabati nga wa na ka nagkinahanglan sa Ginoo. Diba? Nahinumdum mo sa mensahe ni Bro Darrell, niingon tong sa sinulat pod dito sa Proverbs, no nga ayaw kog datua, ayaw pud kog pobriha. Sa Proverbs to bro, sa San Jose dito, wala pa dito na share ni Bro Darrell dire. No? So, usahay pod, hatagan po kag kadato sa Dios, aron pod, moabot sa imong kinabuhi nga moingon ka nga, I don't need God. Kung magsakit ko, dayon dito. Diba? I don't need God. Tungod kay kung usay akong gustong paliton, makapot man ako. So, spiritual warfare mga kaigsuonan. Pero buot kung masayod ka, mga igsoon, nganong usahay ta mag-struggle, tungod kay, there is a spiritual warfare surrounding money. Yung sa gingon da sa Ephesians 6 verse 12. So, dili lang ni kay sa atong personal nga mga struggle sa problema, but also it involves our finances. Yung sa ingon 6:12, for we are not fighting against flesh and blood.
So every day is battle sa atong kinabuhi. But against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So giremind tang Pablo nga kita ang atong tinuod nga kaaway dili ang tao kundi ang mga spiritual forces nga dili nato makita. Amen? So when it comes to your finances, mga kaigsunan, ayaw lang i-check ang imong budget, but also check your spiritual armor. Musubon ko, when it comes to our finances, don't just check your budget o pila na nahabilin sa imong bangko, but also check your spiritual armor. Imo bang gisuot ang armor of God? No? Kay niya dinhi ang tinuod nga gubat sa atong kinabuhi. Amen? So, spiritual warfare. Number 2, unsa may reason? So, dili tanan nga finances, buhat ni Satan, and sometimes, ang atong struggle financially is part of Lord's discipline. No? I-discipline na ta usahay sa Ginoo. No? Dili ta pwedeng magkinabuhi sumala sa unod na tong kagustuhan o mag-expect kang panalangin na sa Ginoo. You cannot expect God to bless your life kung nagkinabuhi ka sukwahi sa iyang kagustuhan. And sometimes, gamiton sa Ginoo ang atong mga financial struggle to get your attention. Sabta na to? So, usahay, gamiton na sa Ginoo, aron lang, mapukaw kag balik. Muna'y giingon mga kaigsuonan nga, we can decide our choice, but we cannot pick our consequence. Usbon ko sa pagsulti, we can decide our choice. Choice nga maayo, choice nga dautan. But you cannot pick the consequence nga unya imo ang ma-experience. Okay? So in everything nga masayop ta ato bang sa Ginoo, ilabi nagpagahi na ta sa atong garbo, usahay gamiton sa Ginoo kining atong finances. Sa wa pa kay kwarta, sige ka ampo, sige kag simba. Pero sa diyang naportahan na ka, di na ka makita nino sa simbahan. Ano man, di na po ka makita sa imong balay, maudto, kay tuwa na ka sa church ko maniudto, usahay. No, tuwa na po ka dito sa ka mga maniudto. Ha? Oh, dito dumagiti, sige. Dili na dautan, ha? Oh. Munay giingon pod mga igsoon nga you cannot walk in His blessings if you're not walking in obedience to His word. So dili ta pwede nga maglakaw sa panalangin sa Ginoo kung nagsukwahi ang atong kinabuhi sa Dios. So, second reason is Lord's discipline, no? I-allow sa Ginoo nga magkalisod ta para mabati po, di ba? Ang kinabuhi nindot paminawon og naapoy kalisod. Dinoo dili. Dili nimo ma-appreciate ang kinabuhi mga igsoon kung sige na lang kag gasigig sudan og humba. Sige na lang kag suroy-suroy dito sa laing lugar, laing nasod. Ma-appreciate nimo ang kinabuhi kung usahay inigukab nimo sa imuhang bugasanan. Uy, kulang naman lang ni. Nag-expect ka nga naapay adobo pero gihurot naman og kaon, ginamos og bulad na lang ang imuhang ikaon. Ang kinabuhi, mga igsud, ang tinuod nga kinabuhi, ma-appreciate good nato kumuagi usahay tag mga kalisdanan. Unang ang mga kalisdanan, usahay i-allow na sa Ginoo para kita ma-realize nato nga dunay Dios. Mabitaw nang ningon ang Ginoo sa mga Israelita, i-allow nako ang mga kalisdanan, mga kalisod nga inyong giagian, in order for you nga you will acknowledge me that I am Jehovah, I am God, I am Yahweh, nga nagkuha ninyo gikan sa inyong pagkaulikon. Amen? Munang kita usahay, murag mo dako-dako na ang atong ulo kasing-kasing, i-allow sa Ginoo. Labi okay na ba may mga tinigom daghan? Ha? Kaysa may daghang tinigom diha, bimulantaw ko, ha? Si Sheila murag daghan ning tinigom, no? Ato ning bayloan. Di bitaw, no? So okay ning magtigom ta ha. Okay po na kay mao manay kanang for emergency purposes, no? Mga panginahanglan sa pamilya, no? Pero mo na
Ningon ang atong second point, now, sometimes God will use our financial struggle to get our attention. So, mao na. Ang ikatulo o katapusan, no, nga point, it's part of God's process. So, Lord's discipline because nakasala ta o gasayop ta, nalimot na ta sa Ginoo, pero usay Lord, kanang naning kamot man kung di gid makasala. Yes, I am not perfect, makasala ko. Wa po ko'y nahuna-hunaan gid Lord nga dagkong sala nga akong nahimo nimo. Pero why is it nga I'm still struggling financially? Di man it's part of God's process sa atong kinabuhi. No? So dili tungod kay buhat ni Satan or dili tungod kay sa atong sala, no? Kung dili gi-allow pod sa Ginoo mga kaigsuonan ang mga kalisod finances nga bahin aron mo grow pod ka. Mo nang mga boys, mga ulitaw, kisa pa yung mga ulitaw itaas ang kamot. Mga ulitaw si Bro Jimmy, no? May gani kay wa makit yung sis Milot bitaw. Isa may mga ulitaw, mga dalaga, paminaw mo. Mga ulitaw, tampanganta mo. Ayaw lang ang kaanyag sa imong asawa mo'y pangitaa. Ang asawang mahibalong mo budget o kwarta. Di man ina? No. Kay kung ang imong asawa, dili kahibalong mo budget o kwarta, kulang ra ang imong sweldo. No? Doon ako inailhan mga igsoon nga asawa nga, walang, simple lang. Kung hatagan, malipay, ug naapoy simple ra pong butang, wa ra ko'y problema. No? Kay bahalong mo budget, no? Ang akong bot pasabot mga ulitaw, mga single katong kahibalong mo budget dili tong tihik ha. Oh, lahi man ang tihik kaysa mahibalong mo budget. O kanang asawa or bana nga dili bitaw materialistic, mao gid nay treasure gyud ninyong mga bana kanang naa gani kay asawa nga materialistic nga halos kaputon tanan kay mao po'y ilahang nakit-an sa uban. No? Bisag wala magpakanaa. Oh. Maunay angay nimong iampo. Kung naalam man ka na, iampo na. So, likewise, no, ang mga babae po, magpili po kag lalaki nga not just kay provider, mahibalo po nga budget. Di ba? So, mo na giingon mga kaigsunan nga part niya sa process sa Ginoo aron mo grow ta, paminaw mo, aron ang ato mga financial struggles gi-allow na sa Ginoo sometimes in order for us nga mo grow ug tungod kay gi-prepare ka niya for something greater sa imong kinabuhi. Nahinumdum mo sa istorya ni Joseph, di ba? Dili na nato na sa basahon, pero nahibalo man ta sa istorya ni Joseph nga gi-allow sa Ginoo ang iyang mga struggles sa kinabuhi for something greater sa iya pong kinabuhi. Gi-allow siya nga mabaligya, gi-allow siya nga ma-accuse nga ng rape, di ba? Gi-allow siya sa Ginoo nga mapriso. Pero all those things nga iyang experience, preparation dahito sa iyang role as the second highest leader sa Egypt. Amen ba? No. Pero kung nag-struggle ka financially, nga magreklamo ka sa Ginoo, pero I know and I believe nga wala na yung nagsugal na to diri ha. Basig na gas cutter. Ha? Oh, bantayan na nato ha kay ang panalangin dili na madala diya sugal-sugal. Pagpaningkamot kina, di ba ningon ang Biblia, magpasingot gyud ang lalaki aron kita mabuhi ug makakaon. Wala sa scatter ang imuhang panalangin naa sa atong buhi nga Ginoo. Amen ba? I-mention ko lang na, no? So, inaa imong tapat salamat nga wa ka scatter. Itaw. Unsa pay lain nga makita nato example sa Bible nga gi-allow sa Ginoo nga mo suffer siya. Di ba aside ni Joseph si Job, di ba? Kailan mong Job? Oh. O unsa iyang nahitabo? Dato siya gi-allow sa Ginoo nga mga wala ang tanan niyang kaptangan, iyang mga anak, ang iyang health. Pero eventually unsa gihimo sa Ginoo? Gipanalanginan si Job more pa sa saunang panalangin nga iyang naangkon. Amen? So, paminaw mo mga kaigsuonan, usahay, listen ha, ang ato di ay mga financial struggle, dili tungod sa sala, dili tungod sa kaaway, but sometimes ang atong financial struggle is a sign
that God is working in you. Amen ba? So, mao ni nakanindot. So, tulo ka butang lang, pahinumdom. Number one, spiritual warfare. Tanan-taana maka-experience. Kay ni ata sa kalibutan, niapod ang daotang mga espiritu, kung sa'y purpose niya, para dili ta makahimo sa kapuputon sa Ginoo. Di ba, kabantay mo, listen sa mga igsoon. Naagani tayo hunahunahon nga yak, kung kita'y host, sa women's conference, kamo na po'y magproblema, asar po tag finances. Kabantay mo, ana? O may convention, may nga putag, asa tag kwarta. Oh. Pero kining mga taong wala kay alas Ginoo pag magkuan sila mga convention, millions dayon dali ra. Kita usahay nganong ingon ana man atong ma-experience para di ta magsalig sa atong kagulingong kakayanan. Aron nga moampo ta nga Lord unta imong hikapon si kuan nga mo donate unta siya. Di ba? Diha nato ma-appreciate nga ang Ginoo galihok. Amen. Ikaduha, unsay reason nga struggle sa finances? Lord's discipline. O ang ikatulog katapusan, part na siya sa process sa atong kinabuhi. No? Muna giingon nga, God can use your financial failure as kaiser for future success. Wala gidetalye sa Ginoo nga ibaligya siya, i-accuse sa grave, mapriso sa 2 years. Kaya kung ipakita pa ni si Ginoo, mingon kuno si Joseph siguro nga, ihatag na lang ng Reuben, Lord. So muna timanan na to, God will never always give the details of our journey. Muna atong timanan. Ang iyang plano alang nimog nako alang gid sa kaayuhan. Importante nga magpadayon ta nga mosalig ug motuo sa Ginoo. So, may I request everyone to please stand and I would like to read it again sa verses 16 of 17 sa Psalm 73 sa New Living Translation. Usay giingon din ni Asaph, so I tried to understand why the wicked prosper. I believe nga mao po na ang atong question, but today, as you listen sa word ni Lord, I pray unta nga nalamdagan po ng imong kasing-kasing ugunahon. Yun sa but what a difficult task it is. Diyan sa 17, then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. No? Nindot man nga daghan tag kwarta, no? Iwatay huna-hunaon na balisod, no? Nindot nga naatay, nindot nga puy-anan. Di ba? Nindot nga naaputay, nindot nga pamisti. Nindot pod nga naaputay, nindot nga mga sudan. Di ba? Nindot pod nga naatay mga sakyanan. Dili na dautan. Pero timan dili na mao ang nag-define o mag-define sa imong pagkatao. Munay giingon ni Jesus Christ sa iyang istorya sa Lucas, ang kinabuhi sa tao does not consist on the things that he possesses. So wala nagpasabot nga daghan kag kwarta, okay, lain sa iluwan kag problema, kay daghan kag kwarta, daghan kag sakinan na kay nindot nga balay, wa kay sakit. Wala. Diba? Tanan nga masinati sa mga way kwarta ug dunay kwarta, masakit tanan. Maura. Diba? Apan ang kalahian lang kung wa tay daghang kwarta, apan naa nimo si Kristo, mao nay tinuod nga bahandi nga angay natong ipagmalaki sa atong kinabuhi. Amen? Let us all bow down our heads, close our eyes, and for a moment gusto ko nga mag-self-reflect pud ka sa imong kinabuhi. No? Unsa pay gipadayag sa imuha personally karon sa mensahe sa Ginoo? Unsa pay iyang gisulti nimo? Ask the Holy Spirit. Unsa ba imong personal na message nato? Or basin ikaw ning anak sa Ginoo nga medyo nalayo-layo na kagyutay ni Lord kay tuwa ka na focus sa mga finances sa imong kinabuhi. But God today, ipahinumduman ikaw nga angay natong pangitaon kanunay ang source sa tanang panalangin nga mao ang atong Ginoo. Ayaw focus atong mga panalangin. Focus ang giver sa mga panalangin. Kay supply ra na sa Ginoo tanan. Muna yang saad nato, ningon siya, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things
shall be added unto you. Father in heaven, we thank you, Lord God. Salamat sa imuhang nindot nga pagpahinumdom sa matag usa. Tinuod, Lord, nakita nimo ang tanan namong mga finances nga mga panginahanglan. Nakita nimo among mga struggle, Ginoo, sa pananapi nga bahin. Mao gani nga maningkamot mi nga motrabaho, maningkamot mi nga maka-income. Apan Lord, salamat nga imo kaming gipahinumduman nga ikaw ang tinubdan sa tanang butang. Tabangi mi nga dili mi masina, dili mi mo feel Ginoo nga ubos mi kung among lantawon ang mga tawo nga way pagtuon nimo na diha sa among panglantaw, imo silang gipanalanginan Ginoo diha. Thank you for reminding us, Lord God, and thank you for the realization ni Asaph nga iyahang nasabtan sa dihang niduol siya sa imong presensya. Nasabtan niya unsay ending sa mga taong dautan nga way relasyon nimo bisan sila adunahan. Thank you, Lord. And Lord, tuloy kaming imong mga anak nga mahimong kontento unsa man ang butang nga imong gihatag namo. Ug dili namo himuon nga rason ang kalisod, nga dili kami mo grow in the grace of giving, Ginoo. Nga dili kami mo grow sa among relasyon kanimo, Ginoo. Help us, Lord, not just to check our budget, but also sa among spiritual arm. Thank you for your discipline sa matag usa. Tungod kini anang pamagiha, Ginoo, among ma-realize na nagkinahanglan gid nimo, Ginoo. Ug salamat po sa imong pag-process sa among mga kinabuhi. Kay ang kinabuhi namo kinahanglan gyud nga i-process, Ginoo, para kini mahimo niadto sa usa ka butang nga gusto nimong mahitabo alang tanan. Thank you, God. Silihoy kining mga pulong sa among kinabuhi. In Jesus' name, himaya, dungog ug pasalamat kanimo lamang. Amen. Ug amen. So, hangyo lang usa sa makadiyot, palihog lang katong sa leaders, nalang po ko ipanangit ninyo kadali lang. Okay? Diri lang sa ta, then adto ra mo sa inyong grupo ha, katong by colors. Okay? So human ay ni naala pod sa instruction, paminaw lang mo sa instruction unsa na pod ang inyong isuksok diha sa box. So dirita sa question number 1, unsay imong nakatunan sa mensahe karon? Nya, number 2, nag-struggle ka ba financially? Unsay imong nakita nga hinungdan sa maong struggle? Ikatulong pangutana, nindot ni. Kung naa kay 1 million, unsay imong unang buhaton? No? Okay ha? So honest, og naa kay 1 million, unsay imong unang buhaton? Okay, so you can now go to your kaning